Ang huling video ay nagtapos kay Howard na gulong-gulo, nilulunod ang sarili sa kalungkutan matapos siyang iwan ng kanyang waifu, at aksidenteng pumayag na muling sumali sa isang laro sa mundo ng mga panaginip. Dahan-dahang iminulat ni Howard ang kanyang mga mata habang kumikirot ang kanyang ulo. Hangover ba ito? Pero sandali, nasaan siya? May lumabas na mensahe sa harapan niya sa gitna ng hamog na nagsasabing, "Welcome to the Mist Era." Isa lang ang ibig sabihin nito, nasa isa na naman siyang laro. Pero paano siya napasok sa panibagong laro nang wala man lang abiso? Sa totoo lang, wala na rin siyang pakialam. Ang mahalaga, masama ang pakiramdam niya. Patuloy na nag-digitize ang mensahe sa harapan niya. Pagkatapos, nakita niya ang screen ng sistema na nagsasabing, "Welcome to the Mist Era." Isang laro sa mundo ng mga panaginip kung saan kailangan mong mabuhay sa loob ng 180 na araw. Ang parehong robot mula sa unang episode ang nagsabi na ang mga pangunahing kagamitan ay naipadala na. Kaya naramdaman ni Howard ang bigat ng isang backpack na unti-unting lumilitaw sa kanyang likod. Ang backpack ay tila naglalaman ng mga pangunahing supply. Napansin din niyang may nagmaterialize na sandata sa kanyang baywang. Isang sandata na tila galing sa advanced na teknolohiya. Ang hamog na bumabalot sa kanya ay dahan-daang naglalaho. Pagkatapos, napansin niyang napapalibutan siya ng kalikasan, tila nasa isang gubat o kung saan man. Isang lugar na lubos na kakaiba sa huling laro kung saan siya lang at si Sharon ang magkasama. At ang pag-iisip lang nito ay muling nagbalik kay Sharon sa kanyang isip. Hindi talaga handa si Howard para sa isa na namang ganitong laro. Hindi ngayon. Paano siya makakalabas sa larong ito? Ang robot ng sistema ay lumitaw sa harapan niya at sinabing hindi siya maaaring umalis sa laro hanggat hindi ito natatapos. At hindi nagsalita si Howard basta't tinaas niya ang gitnang daliri sa robot. Ngunit narinig niya ang isang desperadong sigaw ng isang babae. Humihingi ng tulong. Sige. Eto na naman tayo. Sino kaya ang malas na babaeng nadala sa larong ito ngayon? Sabrina. Sharon. Tumahimik siya sandali. Tinitingnan ng langit. Nag-iisip kung dapat ba talaga siyang tumulong. Pero wala ring silbi. Ang ating bida ay mabait na tao. Hindi niya kayang baliwalain ang isang taong desperado sa tulong. Kaya't siya'y nagtungo upang sundan ang boses. Nakita niya ang babae na nakahiga sa lupa, humihingi ng tulong, napapalibutan ng isang grupo ng mga aso. Pinanood muna ni Howard mula sa malayo. Mukhang si Sharon nga ito. Pero teka, medyo disappointing. Seryoso, ang hamon ay mga aso lang. Ang isa sa mga asong kumakahol sa babae ay biglang naglabas ng baril mula sa bibig, parang isang robot o kung anong mutant. Nagpakawala ang aso ng laser mula sa baril na lumabas sa bibig nito. At sa huling segundo, nakailag si Sharon, muntik ng tamaan. Sige, hindi pala sila normal na aso. Nagdesisyon si Howard na subukan ang bago niyang sandata. Kaya pinindot niya ang gatilyo at pinaputukan ito, tumagos ang laser sa ulo ng aso at napatay ito agad. Ang mga kasama nito ay agad na bumaling kay Howard na puno ng galit. Humangal sila sa ating bida. At nang akala ni Howard na sasalakayin na siya, bigla rin silang nagpaputok sa kanya, ngunit mabilis siyang nakailag sa gilid at muntik na siyang tamaan ng mga bala. Sa totoo lang, nasagi siya ng isa. Iniisip niya kung ano bang problema ng babaeng iyon. Bakit hindi na lang siya tumakbo? Sinubukan ng babae na bumangon at pagkatapos ay tumingin sa paligid. Si Sharon yang pala ito. Sumigaw si Howard na tumakbo siya, pagkatapos ay nagdesisyon na puntahan siya at nagsimulang bumaba sa burol, iniisip kung bakit siya naroon. May kinalaman ba ang pag-alis niya kay Howard sa larong? Ito, nasugatan siya ng kaunti habang bumababa pero bigla siyang bumagsak sa harapan nila. At nang itinaas niya ang ulo niya, wala na si Sharon. Tumingin siya sa paligid para hanapin si Sharon. Pagkatapos ay narinig niya muli ang isa pang sigaw mula sa kanya. Tumalikod siya, naroon siya, at tumakbo siya. Kaunting distansya lang, nakahiga si Sharon at napapalibutan ng mga robotic na aso. Pinaputukan ni Howard ang mga ito at ang mga bala ay perpektong tumago sa ulo ng mga hayop, napatay agad ang mga ito. Nanginginig sa takot at labis na natakot ang babae. Tapos napansin niyang, hindi pala si Sharon iyon. Ang babaeng ito. Teka, naalala niya ito. Ang babaeng ito ay isa sa mga idolo mula sa grupong K-pop. Hot Dolls. Ito ang pinakamainit na grupo sa Korea ngayon. Habang natatarante siya sa sofa at bukas ang TV, naalala niyang nakita niyang nagpe-perform sila. Grabe, muli, hindi na niya kailangang kumpirmahin ang pagpili ng taong dadalhin niya sa laro. Kinuha lang ng sistema ang isang tao. Pero kakaiba dahil sigurado siyang nakita niya si Sharon noong panahong iyon. Kaya bang dalhin ng laro ang dalawang tao sa panaginip ng sabay?
Tinanong niya kung sino siya, at sinagot ng babae na siya si Sonny Bai. Nakita namin sa isang flashback na sumikat ang babaeng ito pagkatapos sumali sa isang talent show noong siya'y 18 at pagkatapos ay naging digital influencer. Pagkatapos, siya at ang iba pang mga babae na influencers din ay nagpasya na bumuo ng grupo na tinawag nilang Hot Hot Dolls. Dahil lahat sila'y magaganda at talentado, hindi nagtagal at sumikat ang kanilang grupo bilang mga idolo. Tinanong ng babae si Howard kung narinig na niya ang Hot Hot Dolls, ngunit sinabi niyang hindi niya hilig ang ganoong klaseng musika. Sinabi niya, naiintindihan ko. Biglang nag-ingay ang tiyan niya at tinanong niya kung may pagkain ba si Howard. Kaya kumuha ang ating bida ng wafer mula sa kanyang backpack. Iyon lang ang mayroon siya sa sandaling iyon. Nagpasalamat siya at nagsimulang kumain ng wafer. Mukhang isang sikat na tao, pero mukhang mabait at kalmado siya, hindi masama. Ang K-pop girl ay nilalantakan ng wafer na para bang matagal na siyang hindi kumakain. Tinanong ni Howard kung matagal na siyang walang pagkain, at sumagot ang babae ng oo. Naaalala niyang tumatakbo mula sa mga aso, sa mga paniki, at nauwi sa sitwasyong nakilala niya si Howard. Naisip ni Howard na ang babaeng ito ay parang isang walang magawang tuta. Mukhang kailangan niyang alagaan siya, kahit hanggang sa makahanap siya ng ligtas na lugar para sa kanya. At iyon nga ang ginawa niya. Naglakad silang dalawa na magkasama, naghahanap ng masisilungan o anumang bagay na tulad nito. Gusto ni Howard na makahanap ng lugar kung saan niya maaaring iwan ang babae at magpatuloy mag-isa sa loob ng 180 araw ng hamon. Pagkatapos, kapag natapos niya ang laro, babalik siya sa tunay na mundo. Nakahanap sila ng isang lugar na parang lumang supermarket na iniwan ng maraming taon. Naisip ni Howard kung binomba ba ang lugar na ito noong nakaraan o kung ano, dahil wasak na ito. Pero nagpatuloy pa rin sila. Sinabi niyang doon na sila magpapalipas ng gabi. Ngunit bago pa man sumagot, nakita ni Howard na bumagsak ang babae. Nahulog siya sa isang hukay ng maruming tubig matapos matapakan ng sirang daan. Nakita ni Howard ang kamay ng babae na lumitaw pagkatapos ng ilang segundo, at agad niyang hinayla ito. Nailigtas ni Howard si Sonny, ngunit lubos siyang nabasa sa maruming tubig na kanyang nahulugan. Gayunpaman, nagpasalamat pa rin siya kay Howard sa pagliligtas sa kanya. Nagpatuloy silang dalawa sa paggalugad sa abandonado at wasak na supermarket. Gustong makahanap ni Howard ng lugar kung saan sila maaaring manatili ng ligtas sa gabi. Sa loob, nakakita siya ng mga balon ng tubig na pinaniniwalaan niyang gawa ng isang bomba na bumagsak doon o kung ano. Ngunit napansin ni Sonny ang isang putik at napansin niyang kakaiba. Malinis ang tubig na ito. Pwede silang maligo dito. Pero, talagang kailangan niya iyon. Pagkatapos ng ilang sandali, nakita naming nilibot ni Howard ang buong lugar. Ang mga bagay na natagpuan niya na hindi pa nawasak ay matagal nang nag-expire. Siguro ang nakabottled na tubig ay magiging maayos pagkatapos pakuluan at salin ito ng maayos. At kung swerte siya, may mga nakakin na pagkain na maaari nilang magamit. Binigyan niya si Sonny ng tuwalya at isang damit. Iyon na ang pinakamabuti niyang nahanap para sa kanya doon. Agad na nagpasalamat ang babae sa kanya. Lumipas pa ang oras, at nakita namin na nagawa ni Howard na makagawa ng apoy. Pati na rin, isinabit nila ang basang damit ni Sonny upang matuyo. Pagkatapos biglang narinig niya ang isang matalim na sigaw, agad na bumaling si Howard, iniisip kong may kaaway. Nasa kamay na niya ang kanyang laser pistol. Alam niyang maaaring mangyari ito anumang oras, kaya't mabilis siyang pumunta sa direksyon ng boses, tinatanong kung nasaan ang kalaban. Bakit siya sumigaw? Pero wala namang kaaway. Sa halip, ang nakita niya ay si Sonny na hubad habang hawak ang mga damit na ibinigay sa kanya ni Howard. Tinakpan niya ang kanyang mga mata upang hindi makita, at tinanong kung ayos lang siya. Sinabi ni Sonny na hindi siya sumigaw dahil may kaaway, kundi dahil sa mga damit na ibinigay sa kanya. Humingi ng paumanhin si Howard. Ito lang ang damit na nahanap niya doon. Pero sinabi ni Sonny na ayos lang. Hindi siya dapat nag-overreact, at muling nagpasalamat sa kanya sa pag-aalaga sa kanya. Lumipas pa ang oras, at mabuti, ang maganda ay bikini ang ibinigay na damit ng ating bida sa kanya, kaya magagamit niya ito upang maligo sa putik na kanilang pinuntahan. Pagkatapos niyang malinis ang sarili, lumabas na siya sa tubig. Pinunasan ni Sonny Bai ang sarili gamit ang tuwalya na nahanap ni Howard. Pinunasan niya ang kanyang mukha at pagkatapos ay ang kanyang buhok, ngunit biglang nagsimula siyang bumahing. Iminungkahi ni Howard na baka dapat niyang suotin ang kanyang jacket. Nagpasalamat si Sonny at sinuot ang jacket ni Howard dahil, mabuti, medyo malamig na para magbakini lang pero mabuti na lang at may apoy sila. At sa gayo'y natapos ang unang araw.
Hindi pa natutuklasan ni Howard ang marami tungkol sa hamon sa mundo ng panaginip, pero sa wakas, hindi siya nag-iisa. Pareho silang nagpainit sa apoy na ginawa ni Howard, sa katahimikan, bawat isa ay may sariling iniisip tungkol sa kung nasaan sila. Sinubukan ni Howard na basagin ang katahimikan sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na aabutin ng kaunting oras bago matuyo ang kanyang damit, at sinabi niya na walang problema. Tinanong niya kung paano siya napunta doon. Ang babae ay naging mas mapanlikha at pagkatapos ay nagsimulang magkwento na sa mga pagpupulong ng Hot Hot Dolls, ang paghahambing ng mga numero na ginagawa ng mga idolo ay hindi pantay. Si Phoebe, na siyang pinakasikat sa kanila, ay siya ring pinakapopular. Ang iba pang mga babae ay mayroon ding mga tagahanga, ngunit si Sonny ay medyo mababa ang tagahanga, at pagkatapos ay nakita namin ang kanyang manager na pinagsasabihan siya dahil si Sonny ay nagdesisyon ng mag-isa na sumali sa isang reality show tulad ng America's Got Talent upang subukang pataasin ang kanyang kasikatan. Sinabi ng manager na ang kanyang mga kasanayan sa pagkanta ay ang pinakamagaling sa lahat ng miyembro ng Hot Hot Dolls, ngunit ang pagsali sa isang palabas na tulad nito ay iba. Pupunitin siya ng mga tao. Pagkatapos ay umalis ang manager habang sinasabi na hindi siya sang-ayon sa kanyang mga aksyon. Labis na nalungkot si Sonny tungkol dito. Ayaw niyang bigwan ng kahit sino, pero kailangan din niyang gawin ang isang bagay upang tumaas ang kanyang kasikatan. Kung hindi, mapapatalsik siya sa Hot Hot Dolls. Nawalan siya ng malay pagkatapos magpahinga sa kama ng hotel, at pagkatapos ay bigla na lang nagising sa isang kakaibang lugar. Kahit anong pag-iyak at pagsusumamo para sa tulong, walang tumugon. Nakinig si Howard sa kanyang kwento habang iniisip kung anong mali sa sistema ng larong ito. Sigurado siyang hindi niya hiniling ang kanyang kopya. Sa katunayan, hindi siya humiling ng kopya ng sinuman. Basta siya'y nagising na lang dito. Nagdesisyon ang sistema sa sarili nitong dalhin ang babaeng ito dito kasama niya. Sinabi niya sa kanya na inikat niya ang lugar na ito para sa pagkain, at sa kabutihang palad ay nakahanap siya ng nakakin na pagkain na maaari pang kainin. Bukod pa rito, mayroon siyang water filter na magagamit niya sa lumang nakabottled na tubig sa lugar na ito. Ibinigay ni Howard sa kanya ang kanyang sleeping bag na iniisip na sa pagkakataong ito ay mabuti ang sistema sa kanya. Ang backpack na dinala niya sa laro ay puno ng mga bagay na magagamit niya. Tinawag ni Sonny na Sir si Howard at tinanong kung iiwan siya nito sa lugar na ito at magpapatuloy mag-isa. Nagulat siya dahil tila nahulaan ng babae ang kanyang mga plano, kaya sinabi niya na kung sasama ito sa kanya, malalagay siya sa malaking panganib. Pero sinabi ng babae na hindi iyon problema, mas gusto niyang sumama sa kanya. Sinabi niya na gagawin niya ang lahat para hindi maging pabigat. Tahimik na nanatili si Howard, pero syempre, hindi niya maiwan ang babae dito mag-isa. Sa sandaling iyon, isang kakaibang tunog ang nagsimulang umalangaw-ngaw sa loob ng abandonadong supermarket. Parang tunog ng pag-ungol ng isang hayop. Narinig nila ito agad. Naghanda si Howard gamit ang kanyang laser gun. Sinabi niya sa kanya na titingnan niya kung ano iyon. Pero bago pa niya matapos, sinabi ni Sonny na tumingin siya at itinuro sa likuran niya. Paglingon ni Howard, nakita niya ito. Isang malaking oso. Tumayo ang oso sa kanyang dalawang paa at nagbigay ng malakas na alingaw-ngaw, pero hindi gumalaw ang dalawa. Sila ay naparalize sa harap ng umuungal na hayop. Iniisip ni Howard kung ang oso bang ito ay nasa supermarket para maghanap ng pagkain, habang iniisip ni Sonny kung magpapanggap na patay ang gagawin niya ay makakatulong. Maaaring gumana iyon, pero ang totoo, kahit patay na tao ay kakainin ng gutom na oso, hindi pa kasama na mas mabilis silang umakyat ng puno kaysa sa tao. Tinitigan sila ng oso, umuungal at humihingal na parang ina-analyze ang posibleng biktima sa harapan nito. Naghihintay ng unang senyales ng takot. Alam ni Howard ito. Alam niya na sa ganitong sitwasyon, kailangan niyang kumilos ng matatag at hindi dapat magpakita ng kahinaan. Kung hindi, susugod ang oso sa kanila. Pero hindi alam ni Sonny ito. Lubos na natatakot ang babae. Itinutok ni Howard ang kanyang baril sa hayop na biglang umiwas ng may kamangha-manghang bilis. Si Howard ay malapit ng bumaril muli, pero mas mabilis ang oso. Hinampis nito ang baril ni Howard gamit ang kanyang paa, at napalipad ito ng ilang metro. Oo, mga kaibigan, kahit mukhang mabagal at katulad ng mga komedyante ang mga oso, hindi ibig sabihin ay hindi sila delikado. Sa katunayan, kadalasan mas mabilis pa silang gumalaw kaysa sa mga tao. Pero hindi nagpakita ng takot si Howard. Nanatiling matatag siya, kahit nararamdaman niya ang hininga ng oso sa kanyang mukha. Pero si Sonny ay lubos na natatakot. Sobrang takot na para sa kanya. Tumakbo ang babae palayo, sumisigaw ng desperado. Hinintay lang ng oso iyon. At sumugod ito papunta sa babae, tumatakbo para sa kanyang buhay.
Alam ni Howard na delikado ito. Pero wala na siyang baril ngayon. Hindi na marami ang magagawa niya para pigilan ang halimaw na ito. Kumuha siya ng isang bato mula sa apoy kahit na napakainit nito. Ito lang ang bagay na mayroon siya sa oras na iyon para ihagis. At alam natin, siya ang lalaki para sa mga hagis. Itinapon niya ang nag-aapoy na bato diretso sa mukha ng oso nang hindi kapanipaniwala. Nagawang harangin ng oso ito gamit ang kanyang paa. Ang oso, sa isang hindi maipaliwanag na paraan, gumalaw ng mabilis para depensahan ang atake ng ating bida. Gayunpaman, ang totoo, ang nag-aapoy na bato na pilit ibinalik ng oso ay nagbukas ng butas sa kanyang balat, ipinapakita ang loob na gawa sa chips at circuits. So, ibig sabihin ba nito na ang oso ay isang makina? Well, that's excellent. Sanay si Howard sa mga makina tulad nito para sa almusal sa nakaraang panaginip. Nagsimula siyang sumigaw, binibigyan ng oso ng atensyon, sinasabi na ito ay isang pervert na nanghahabol sa isang walang kalaban-laban na babae. Ang oso, na tila nabingwit ng panunukso ni Howard, ay umungol ng galit at sumugod sa ating bida. Tumakbo si Howard nang may buong lakas sa isang kamangha-manghang layo, sa punto na hindi na makasunod ang oso. Napagtanto niya na tumatakbo siya ng mas mabilis kaysa dati. Parang sesubog ang kanyang puso, pero hindi pa rin napapagod ang kanyang katawan. Isang napakabaliw na pakiramdam. Agad niyang napagtanto na ito ay ang gantimpala mula sa huling laro. Habang tumatakbo, kumuha siya ng bato mula sa lupa, at nakita niyang narating niya ang lugar na gusto niya, ang butas kung saan bumagsak si Sonny dati. Tumalon siya sa butas gamit ang lahat ng kasanayan at tibay na nakuha niya mula sa nakaraang laro. At paglapag niya, inikot niya ang kanyang katawan at agad na inactivate ang target. Ang oso ay nasa ibabaw na niya, tumatalon sa parehong butas. Pero mabilis si Howard na ihagis ang bato sa kanang paa ng hayop, habang ito ay bumubuwelo, dahilan para ito'y mawala ng balanse at tuluyang mahulog sa butas. Pagkatapos ng ilang segundo, nagsimulang lumitaw ang mga bula mula sa maruming tubig sa balon. Bumangon ang oso ng marahas, handang lumunin ang unang bagay na gumalaw sa harap nito. Ang oso ay bumangon, pero hindi gumalaw si Howard. Panahon na para makita kung gumana ang kanyang plano. Ang oso ay tumigil ng ilang segundo dahil ang kanyang kanang paa, na nag-expose ng kanyang loob, ay nagsimula ng kumikidlat at mag-spark. Ang paa ng oso ay nagsimulang mag-short circuit, at kalaunan ng buong katawan ng hayop ay nagsimulang magkaroon ng nakakatakot na short circuit. Para bang nagprito ito sa harap ni Howard. Bumagsak na walang buhay ang oso. Tinitigan ni Howard ang patay na makina sa harap niya. Gumana ang kanyang plano. Sinabi niya sa oso na talaga namang mabaho ito at may napakasamang hininga katulad ng tunay na oso. Siguro, bumalik si Howard sa abandonadong supermarket at nakita si Sonny na natulala pa rin sa nangyari. At tinanong kung okay lang siya, inabot ang kanyang kamay sa babae. At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang kakaiba. Isang bagay na hindi pa niya naramdaman sa kahit sino. Ang lalaking ito ay kahanga-hanga. Iniisip niya na kakaiba ang mga hayop na ito. Ang parehong oso at ang mga aso ay mga makina. Masakit ang kanyang kamay. Napansin ito ng babae at agad na nilagyan ng benda gamit ang mga benda na mayroon si Howard. Sa kanyang backpack, habang lumalaban siya sa oso, kinapitan niya ang nag-aapoy na bato at nasunog. Habang binabalutan ng babae ang kamay ni Howard, sinabi niya na kahanga-hanga siya, na nagdulot ng konting hiya sa kanya. Tinanong ni Sonny kung ano ang pangalan niya. Howard Chen, sagot niya. At pagkatapos sinabi niya, Howard, kahanga-hanga ka. Naging medyo nahihiya siya at sinabing wala siyang laban sa kanya, na isang sikat na superstar. Siya ay isang ordinaryong tao lamang. Kung ikukumpara sa kanila, isa lang siyang ordinaryong tao. Natapos ng babae ang paglalagay ng benda, pero patuloy siyang nakatayo sa harap niya. Sinabi niya na isa rin siyang normal na tao. At nagulat siya. Ang grupo niya, Hot Hot Dolls, ang pinakasikat na grupo sa bansa ngayon. Pero sa mga miyembro ng grupo, siya ang hindi gaanong popular. Tinanong niya kung bakit, at natahimik si Sonny. Nakikita natin ang flashback ng kanyang pagkabata. Ikaw ang pinakagwapong lalaki. Ikaw ang pinakagwapong lalaki, ever. Nakikita natin siyang kumakanta sa school talent show, at sinasabi ng mga hurado na may magandang boses siya. Hindi perpekto ang kanyang teknik, pero kitang-kita na may malaking potensyal siya. Nakikita natin ang isang kaibigan na sinasabing nagbukas na ang mga audition para sa isang talent show para magpakilala ng mga bagong artista. Dapat siyang mag-sign up. Pagkatapos ng lahat, maganda ang kanyang boses at napakaganda niya.
Sabi ni Sonny na ayaw niyang pumunta mag-isa, at ang kaibigan niya, na siyang ang maganda rin, ay nagsabi na sasama siya, pero malamang ay maaalis siya agad. Nangyari ang talent show, at sa araw ng anunsyo ng mga napili, sinabi ng host na ang kandidato na may pinakamaraming boto ang napili. Sina Sonny at ang kaibigan niyang si Phoebe ay nasa audience at kinakabahan. Sa wakas, sinabi ng host na ang napiling maging bagong bituin, ayon sa desisyon ng publiko, ay si Phoebe yan. Hindi makapaniwala si Phoebe, at ganun din si Sonny. Mukhang hindi siya kasing talented tulad ng inaakala niya. Masayang masaya si Phoebe, ngunit nang makita niya ang reaksyon ng kaibigan, magpapaliwanag sana siya, pero sinabi ni Sonny na ayos lang, deserve niya ito, at binati siya. Nagpatuloy ang host sa pag-anunsyo ng iba pang mga pwesto. Ang pangalawa ay si Yumi Lee. Ang pangatlo ay si Fanny Song. Ang pang-apat ay si Rosie Jo, at ang huling napili ay si Sonny Bai. Paglipas ng ilang panahon, nakita natin na si Phoebe ang pinakasikat sa kanilang grupo. Mahal siya ng mga tagahanga. Siya ay maganda at masaya. Si Sonny Bai, sa kabilang banda, ay mahusay kumanta pero hindi kasing ganda ng iba. Nanonood ang mga tao para makita ang magagandang babae. Kung nais nilang makinig sa mga profesional na mga awit, pupunta sila sa mga konsyerto ng klasikal na musika o kung ano paman. Si Sonny Bai ay tila mahiyain at introvert. Mukhang siya ang pinaka-normal sa kanilang grupo, sa katunayan. Dapat sana kasing ganda siya ng kanyang galing sa pagkanta. Ang pagkakaroon ng tahimik na personalidad ay hindi eksaktong charismatic. Bilang isang digital influencer, ang hitsura ang pinakamahalaga sa kanya, o dapat nga ba? Iniisip niya ang lahat ng ito. Siguro siya ay isang mediocre lang, pagkatapos ng lahat. Nagsimula siyang umiyak, at sinabi kay Howard na siya ay talagang isang mediocreng tao lang. Sa malayo, naririnig ang tunog ng mga ibon. Patapos na ang araw. Gustong may sabihin ni Howard para aliwin siya ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin, kaya sinabi niyang tuyo na ang kanyang mga damit. Nagtanong siya kung ano ang ibig sabihin ni Howard at humingi ito ng paumanhin. Hindi siya mahusay sa pag-aaliw ng mga tao. Sinabi niya na okay lang at nagpasalamat siya. Lumipas ang ilang panahon at nakita natin na si Sonny ay nagsuot muli ng kanyang mga damit. Medyo punit na ito, pero wala siyang maraming pagpipilian, di ba? Mas mabuti na ito kaysa wala, katulad ng ginawa niya noong sumali siya sa Dream World Game ng 2 beses. Ibinigay ni Howard ang kanyang baril sa kasamang babae. Sinabi niyang dapat niyang itago ito at gamitin para protektahan ang sarili. Tiningnan niya ang baril at hindi alam kung ano ang isasagot. Nanatili sila sa isang abandonadong supermarket at kinabukasan, sinabi ni Howard na oras na para silang magpatuloy. Pagkatapos maglakad-lakad sa wasak na lungsod, may napansin si Howard at nagsimulang lumapit. Habang sila'y humihinto, nagsimula silang magmasid sa paligid. Maraming paniki. Mukhang natutulog o kung anuman. Lumitaw ang isang ahas at nagsimulang umakyat sa haligi patungo sa isa sa mga paniki. Natakot si Sonny sa laki ng hayop pero maingat lang na nanunood si Howard. Dahan-dahang lumapit ang ahas sa paniki na mukhang natutulog pa. Gawa ng karaniwang tunog, handa na sanang umatake ang hayop nang biglang dumilat ang mga mata ng paniki, at umatake ang ahas, pero parang dalawang patalim ang biglang tumusok dito. Ginamit ng paniki ang kanyang mga pakpak para tusukin ang ulo ng ahas sa isang nakamamanghang bilis. Ibinaba ng paniki ang kanyang mga pakpak, at bumagsak patay ang ulo ng ahas. Pagkatapos, bumalik ang paniki sa posisyon nito na parang walang nangyari. Maingat na nanunood si Howard, habang natatakot si Sonny. Sinabi ng ating bida na bago sila makahanap ng ligtas na lugar, kailangan niyang matutunan kung paano protektahan ang sarili. Sinabi niyang ito ang perpektong pagkakataon, at itinuro ang paniki at sinabihan ng dalaga na barilin ito. Sumunod si Sonny, pero takot siya. Nanginginig ang kanyang katawan, at hindi niya alam kung paano tamang hawakan ang baril. Sinabi niya na huwag mag-alala. Hindi niya hahayaang saktan sila ng mga paniki, at nagsimula siyang barilin ang paniki. Nag-ipon ng lakas ng loob si Sonny at nagsimulang mag-aim, at saka siya nagpaputok. Hindi niya tinamaan. Tumama ang bala sa isang bato sa likod ng paniki. Pero napansin siya ng paniki. Hindi lang iyon, kundi pati lahat ng iba pang mga paniki. Isa-isa silang nagbukas ng pakpak sa isang nakakatakot na eksena. Pagkatapos ay nagsimula silang lumapit sa kanila. Huminga ng malalim si Sonny at nagsimulang magpaputok sa mga paniki. Maraming beses siyang nagpaputok, pero hindi niya tinamaan ang alinman sa mga ito. Patuloy siyang nagpapaputok, ngunit palapit na ng palapit ang mga paniki. Naging sobrang lapit ng isang paniki. Gusto na niyang tumakbo,
Pero biglang hinawakan ni Howard ang kanyang baywang gamit ang kaliwang kamay, at sa kanyang kanang kamay, tinulungan siyang hawakan ng tama ang baril. Sinabihan siya na huminga ng malalim at kalmayan ang sarili, at bantayan ang galaw ng kalaban. Napakalaki ng mga paniki at napakabilis ng paglapit nila. Nanginig siya sa takot, pero kalmado at tiwala si Howard na sinabihan siyang huwag mataranta. Naroon siya para sa kanya. Ang paniki na nasa harapan nila ay umatake gamit ang mga kuko na ginamit para tusukin ang ulo ng ahas kanina. Natulala si Sonny, pero si Howard na ang nagpaputok para sa kanya. Tumama ang bala ng baril sa ulo ng hayop na agad bumagsak na patay. Ang iba pang mga paniki na papalapit ay nakita ang kanilang kasama na bumagsak patay mula sa tama ng bala at nagsimulang bumalik sa ilalim ng mga wasak na lugar. Mukhang hindi tanga ang mga hayop na ito. Matagal na panahon ang lumipas at nakita natin na inubos nila ang araw sa pangangaso ng mga paniki. At ayon sa nakita natin, wala nang naiwan sa ruin na iyon. Humihingal si Sonny. Hawak niya ang laser pistol at pinapanood siya ni Howard ng may pagmamalaki, na may pile ng patay na mga paniki sa harap niya. Hindi makapaniwala si Sonny. Binati siya ng bida. Napatay niya lahat ng paniki mag-isa. Wala pang sinabi ang dalaga, nanginginig pa rin. Tapos, kinagat niya ang kanyang labi at yamakap kay Howard. Nagpasalamat siya sa kanya, pero nang mapagtanto niya ang kanyang ginagawa, agad siyang nahiya at namula. Binitiwan niya ito at nagtago sa hiya, tinakpan ang kanyang pulang mukha. Nahiya rin si Howard, pero walang sinabi. Tumahimik ang dalaga ng ilang sandali hanggang sa sinabi niya, salamat sa pagtuturo sa akin kung paano bumaril. At sinabi niya, walang anuman. Nagtanong siya kung bakit siya tinutulungan ng ganito. Nag-isip si Howard, pero bago pa man siya makasagot, tumahimik siya. Hindi niya alam ang gagawin. Sinabi niyang marami ang mabait sa kanya dahil siya ay mabait na tao at marunong makinig sa lahat. Ang kanyang mga magulang, mga tito at tita ay laging nag-aalaga sa kanya. Mahal siya ng mga tao para sa kanyang talento, at mayroon pa siyang mga fan club. Nagdadala siya ng kita sa mga ahensya at palaging mabait sa mga empleyado, kaya laging maganda ang trato sa kanya. Pero siya, hindi niya maintindihan kung bakit siya mabait sa kanya. Sinabi ni Howard na wala siyang ginawa na espesyal. Hindi niya kayang protektahan ang sarili niya sa lugar na ito. Kapag inatake siya, mamamatay siya. Lumapit si Howard at sinabing hindi magiging maganda para sa kanya na may kasama siyang walang kakayahang protektahan ang sarili sa lugar na ito na palagi niyang kailangan protektahan. Ang babae ay yumuko ng kanyang ulo. Naiintindihan niya ang sinabi niya. Akala ni Howard noong una na ang babaeng ito ay mayabang at arrogant. Dahil isa siyang super sikat na idolo na may mga tagahanga sa buong mundo at iba pa. Ngunit hindi siya tulad ng inaakala niya. Nang nagsimula si Howard magtrabaho sa Big Glory Company, madalas siyang napapagalitan at palaging humihingi ng tawad. Sinabi niyang gagawin niya ang kanyang makakaya, ngunit palaging walang kumpiyansa sa sarili. Ang babaeng ito ay nagpapaalala sa kanya ng kung paano siya dati. Isang taong ganap na walang kumpiyansa sa sarili. Naisip niya ang mga salitang pampasigla na dati niyang naririnig. Ngunit ang totoo, ang mga salitang pampasigla ay kalokohan lamang. Tanging mga tunay na tagumpay lamang ang makakapagbago sa isang tao. Tumalikod siya at sinabing kailangan na nilang umalis, tanong ni Sonny. Saan? At sinabi niya, sa isang lugar na dati niyang alam. At pagkatapos, nakita natin ang kuta kung saan siya nanatili sa nakaraang panaginip kasama si Sharon. Gusto niyang subukang hanapin ang isang taong napakahalaga sa kanya. Kaya iyon na, mga kaibigan. Dito nagtatapos ang video ngayon.